Hi partners! So may nagtatanong sa atin kung paano ba i-out as audio interface itong ating Zoom L20. So yes po, pwede natin siyang gamitin as audio interface itong Zoom L20 sa ating DAW or any kinds of DAW sa ating laptop or PC. Pwede natin magamit lahat ng inputs na ito sa ating DAW. So multi-track po kasi siya. So magagamit natin yan lahat. Hindi lang siya katulad ng ibang mixer na channel 1 or channel 2 lang or main left and right lang. So lahat pa pwede natin ma-out. So tuturo ko kung paano natin siya magagamit or ma-maximize yung paggamit ng audio interface nitong ating Zoom L20. Una, kailangan natin ng USB cable. So type A to type B or printer cable ko tawagin. So yan. Yan siya. So ito yung ikakabit natin dito sa likod papuntang ating laptop or PC. Bago natin ikabit itong mixer papuntang laptop or PC, so punta muna tayo sa browser ng PC or laptop natin. Then search natin yung website ng Zoom Live Track L20. Then hanapin natin yung support. Lalabas ito. Yan, lalabas yan. Then hanapin mo yung drivers nya. Da-download natin yung L20 drivers. So for Windows or for Mac, kung ano man yung device nyo. Dito naman tayo sa likod ng ating mixer. Dapat make sure na naka-off yung ating mixer bago natin i-adjust yung mga settings dito sa likod para iwas makorrupt yung system ng mixer natin. So una, isa-set natin yung mode niya sa audio interface. So yan, nakaset na siya na sa audio interface. And then dito natin ikakabit yung USB papuntang laptop. Dito siya. Ikakabit natin siya din. Then yung compliant dapat naka-off. Kasi once na naka-on ito, ginagamit siya for iOS devices. So para makontrol ng iPad yung mixer, dapat naka-on ito. So dahil di mo naman siya gagamitin para doon, i-off natin siya para magamit naman natin siya para audio interface papuntang laptop or PC. And then yung sample rate hindi ko na siya binabago, nasa 44.1 kHz lang siya. So standard lang tayo. So ayan, naikabit na natin itong mixer papunta sa ating laptop. Ito na siya. And then install na rin natin yung drivers ng ating L20. So ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa ating DAW or any kinds of DAW. Yan. So ang gamit ko ay Mixcraft. So kayo kung anong gamit yung DAW, kung Cubase man yan, Ableton or OBS, pwede din. Ngayon, punta tayo sa ating settings or preferences. Hanapin natin dun yung audio device or input-output device driver ng iyong DAW. Then dapat yung drivers nya nakaset siya as ASIO. Then ASIO device nya dapat nakaset ng Zoom L20. Yung una kasi nakaset dyan sa ating ASIO device ay Realtek or generic na or any kind of audio drivers, pero dapat naka-zoom yung drivers mo para magamit mo yung mixer mo dun sa DAW mo. Then isa-setup naman natin ngayon yung inputs ng ating L20 papunta sa mga tracks ng ating DAW. Dito may naka-load na akong tracks. Then i-set natin yung audio inputs nito. Then ayan, makikita nyo dyan, meron siyang in 1 and in 2. So yung tracks ko kasi ay nakaset as stereo, pero sa iba pwede mo siyang gawing mono para magamit mo yung 1 hanggang 20 ng separate yung iyong inputs. So ayun, ganun lang kadali kung paano i-set up ang ating L20 as audio interface sa ating laptop. So ayun, salamat!